Sa motorsports, hindi na bago ang mga babaeng rider na may diskarte, tapang at galing. Pero sa Manibela Challenge Season 2, mas pinatunayan nila na ang off-road ay para sa lahat. Dahil pinakita nila na walang pinipiling kasarian, edad, o experience ang bawat hamon ng obstacles. Ganito ang kwento ng maraming lady riders dito sa Manibela Challenge Season 2. Hindi bago sa pagmumotor ang ating Season 2 female category champion na si Chinchin Francisco. Pero ang obstacle sa Manibela Challenge para sa kanya ay ibang klaseng laban. Nagsimula ako sumasali ng enduro sa 19, tapos nung nag-practice ako ng motor, 16 edad ko. First time ko pong sumali dito sa Manibela Challenge kasi may nagsabi sa akin, dali lang daw, pero nabudol talaga ako. Ang hirap, natawag ko talaga yung pangalan ni Jesus. Jesus! Nasabi ko talaga, Jesus, tulungan mo ako! Nung sa may mudslide, napakahirap doon. Hindi kaya. Yung motor, nilabanan niya ako. Kasi humarurot talaga. Hindi namatay doon sa putikan. Importante kasi na hindi mamatay yung motor mo sa putikan. Kaya pag mamatay yung motor mo sa putikan, ang daming oras na kakainin. Tapos tagal pa, sabi ng kasama ko, hindi nakasit daw sa off-road, pang highway, yung nasit. Sabi ko doon sa kasama namin, Kuya, parang namamatay yung motor. Okay lang yan, malapit na. Akala ko hindi ko na yun malagpasan. Akala ko mag-escape na. Parang nasabi ko sa sarili ko, escape ko na lang talaga yung mahirap kasi first time kong sumali. Hindi kasi yan ganyan ang sa enduro at sa moto. Kasi yung labanan dito, balance talaga. Pag marunong ka magdala ng motor pero walang ang balance, sablay. Lakas ng loob lang talaga na kaya mo yan. Huwag mong ipasok sa utak mo na hindi mo kaya. Kaya talaga. Nandiyan naman si Lord, hindi ka pabayaan. Kasi ito, magagamit mo to sa ride pag sa highway. Yung talaga, hindi ka kamote, magdala. Alam mo kung saan yung paliko, alam mo yung katawan mo na kung saan ka magbabalance. Kay Boss Ariel, thank you po sa Indoor Factory. Sa lahat ng Indoor Factory, thank you po. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako nakasali dito. Mula sa Mandaluyong, dala naman ng ating empowered lady rider of the season na si Myra ang tapang ng isang enduro rider. At ang tanging goal niya ay ang makatapos sa challenge, pero higit pa doon ang natutunan niya sa kanyang sarili. This is my first time na sumali. From enduro po ako more on dirt bike tayo. Nagulat na lang ako kasi nandito na ako. Nagko-compete with the larong pangmayaman. Big bikes, pero for first timer po, sobrang na-enjoy ko yung experience ko dito. Sinurvive lang talaga ng person mo. Apo, sinurvive lang. Ang goal ko lang naman po talaga, syempre bonus na lang pag nanalo, pero ang pinaka-goal ko po talaga is matapos lang. Sabi ko nga, ma-enjoy ko lang, pero medyo masaya ako kasi kahit paano may tumutulong sa akin. Tinulungan nila akong matapos ko yung track. Bakit kasi ang dami? Ang dami! Pero na-survive ko! Ay, sobrang proud ko kay self! Sobrang proud ko sa na kinaya ko yon kahit na hingal na hingal. Laban pa din. Hoy, parang first honor ang person! Sobrang saya. Sobrang saya. Akala ko po kanina, pagka-finish ko, pag hit ko ng buzzer, akala ko, wala akong medal. Kasi hindi ako finisher, naunahan ako ng buzzer. Iyak na sana ako, sulok, bossing. Pero tinawag ako nila. Sobrang saya! Wala na bang hirap to? Char! Wala na bang hirap yun? Kulang yung tumbling ko eh. Para kay Myra, hindi lang pag-abot sa finish line ang mahalaga. Ang tunay na sukatan ay kung paano mo ito tinahak. Kaya sa bawat obstacles, mas naging malinaw sa kanya kung saan siya kulang at kung saan pa siya pwedeng gumaling. Yun ang panalong bitbit niya, ang awareness na mayroon to grow at ang drive para bumalik ng mas handa. Mas madami po yung learning na discover ko sa sarili ko na kailangan kong aralin yung mga skills na yon. Apakadami pa balang kulang sa akin. So, ayun po, yung iba naman na itawid,
kaya naman. Pero yun po, madami pang kailangan aralin. So, kailangan ko maganda season 3. Yung awareness na pwede mo palang gawing ganun lang yung rides. Kagaya yung example po yung mga obstacles. Kaya naman pala siyang i-perfect. Yun nga lang talaga, kailangan mo talaga more practice. Para naman sa ating third placer na female category na si Bay Newberry, ang charity component ang pinakadahilan kung bakit siya sumali sa Manibela Challenge. Ma'am Bay, congratulations po at nanalo po siya bilang third place ng women category ng lightweight. So ito hindi po siya talaga literal na lightweight kasi 400cc po yung ginamit yung motor. Pero hindi siya ganun kadalas sumali sa mga challenge kagaya nito, pero pinilit po ni Ma'am Bay na sumali kasi nga meron tayong mga natutulungan at at the same time natuturuan din natin sarili natin kung paano ma-overcome yung fear, yung hirap nung challenge natin. So Ma'am Bay, tanong ko lang po, sa dami ng pwede nyong salihan, lalo't babae po kayo, bakit po dito sa Manibela Challenge po tayo sumali? I think po yung Team Descarte kanina, sinabi nila on stage, straight to the point, yung podium po, yung places, the race is all just a addition to the fact that we're riding for charity. I think it's amazing that there's a motorsport event na is all around charity to help other people and you're able to do something you love while helping other people at the same time. So when I was given that opportunity by Ducati Philippines to join, of course, how can I say no, diba? Yes, and bilang isang male rider po, napaka-wow factor po sa akin na makakita po ng lady rider na magsasabak pa dito sa hindi lang basta diretso, kundi salimuot. Challenging talaga. Challenging, Oo, challenging po talaga. Ma'am, ano po ba yung preparation na ginawa ninyo para maging third place po kayo? Actually, wala po. Nalaman ko pa sasali ako dito a few days before the competition. So, talagang experience lang from riding enduro over the past year and a half. So, yung training namin, usually nag-ride lang kami ng mister ko. We've trained with Coach Sam Tamayo and MX Masaya as well a couple of times. So, that really helps with our basic skills. Pero overall, mahilig lang po talaga kasi ako magmotor. So, it's really a passion for me. Napansin natin, ma'am, medyo konti po yung sumali ng babae ngayon dito. Yes. So, meron ba tayong gustong sabihin? Or mai-invite ba natin? Or may sasuggest ba natin sa mga kapwa nating lady riders dyan itong challenge na ito? Alam nyo, girls, sumali na kayo. It looks intimidating, but you know what? It's always better to fail trying than to not try at all, diba? So I hope to see more women next season, and let's not forget that this race is all for charity. Ayan, coming from Ma'am Bay na walang practice, pero nakapag third place. Naku po, kinakabahan ako. Sa next season ba, ma'am? May balak ka pa bang sumali? Of course, Naku of course. Bakit naman hindi, diba? Nakakatulong pa po tayo sa ibang tao through this competition. So kung wala po kayong practice, naka-third place, magpa-practice na siya niyan, edi siya na yung magcha-champion. Tignan natin. Hindi naman. Alam mo, basta po makatapos na walang disgrasya, wala pong na-injury, masaya na po ako yun. Kasi blessing na po yun eh. Yan, ganyan po ka-humble si Ma'am Bay. And again, from Manibela family, congratulations po. At maraming salamat po sa pagsali po dito para makatulong sa iba at ma-inspire po yung mga kapwa nating lady riders na nanonood ngayon. And Salamat gusto ko din po mag-thank you sa inyo, to our hostess, to the Manibela team, to all of the marshals. Thank you po so much for taking such great care of all of us. Alam mo, lahat ng riders sobrang kumpante sumali sa Manibela Challenge because we know if anything goes wrong, yung marshals nandiyan na po agad. So I just want to say thank you po to the whole team that arranged Manibela Challenge. Thank you so much. Thank you so much po. Congratulations, Thank you, Ma'am Sir Bay! Sa bawat obstacle, naramdaman namin ang determinasyon ng bawat rider. Pero higit na kahanga-hanga ang mga lady rider na nakipagsabayan at buong tapang na lumaban. Patunay na ang galing at tapang ay walang kinikilalang kasarian.